Sodom has become corrupt, a city of sin. Sodoma at Gomora ang tinaguriang Sin City at ang malagim na sinapit sa mga bayan na ito. Ating alamin ang buong katotohanan kung bakit winasak ang mga syudad na ito. Ang ancient city na Sodoma at Gomora ay matatagpuan malapit sa lugar ng Jordan. At sinabi ng mga archaeologist na ang Sodoma at Gomora ay nasa ilalim na ng karagatan na tinatawag na Dead Sea. Pero ano-ano nga ba ang mga dahilan at kasalanan ng Sodoma at Gomora at bakit ito winasak ng ating Panginoong Diyos? Ito ang katotohanang nakasulat sa Biblia at maging sa magpahanggang ngayon ay nandito pa rin sila. Maaari nga kayang maulit ang nangyari noon sa Sodoma at Gomora sa ating panahon ngayon? Pero bago ang lahat mga apo, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pa rin ang inyong lolo mga apo, ang inyong nag-iisang lolo ng bayan, Lolo Kakoy. At inanyayahan ko kayong lahat mga apo na mag-subscribe at siyempre pindutin na rin ang maliit na kampana para andito ka palagi sa ating mga bagong kwento. Kwentong kapulutan ninyo ng aral at leksyon sa buhay at dagdag kaalaman patungkol sa mga bagay na hindi mo pa alam. Alright, stay tuned at sisimulan na natin ngayon. Marami man ang mga hindi naniniwala tungkol sa istoryang ito, pero marami pa rin naman ang mga naniniwala dahil isa ito sa mga naging kontrobersyal na kwento mula pa sa banal na aklat. Ang pagwasak ng Sodoma at Gomora ay hindi naman dahil sa mga mamamayan doon, kundi dahil sa kanilang mga gawain at sa kanilang pagkatao at kung ano at sino sila. Ang kasalanan ng taga-Sodoma at Gomora ay hindi katanggap-tanggap ng Diyos Ama. Labis ang kanyang puot dahil sa kanilang kasuklam-suklam na gawain. Kaya sinabi ng Panginoon kay Abraham na wawasakin niya ang syudad ng Sodoma at Gomora dahil sa kanilang mga kasalanan. Ganito ang sinabi sa Genesis chapter 18 verse 20. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa mga taga-Sodoma at Gomora at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Ibig sabihin na ang mga taga-Sodoma at Gomora ay hindi na mapipigilan sa kanilang mga masasamang gawain. At ano nga ba ang kasalanan na nagawa ng mga taga-Sodoma at Gomora? At bakit sila pinarusahan ng ganon ng Panginoon? Okay, ipagpatuloy natin at makinig ng mabuti. Dapat ninyong malaman ang kaganapan sa istoryang ito mga apo. Kaya tapusin ninyo ang aking salaysay para maintindihan ninyo kung ano ang pwedeng kaugnayan sa naging kasalanan ng mga taga-Sodoma at Gomora sa ating panahon ngayon. Okay, tuloy natin. At dahil doon, nakiusap si Abraham sa Panginoon na kapag mayroong 50 katao na gumagawa ng mabuti doon, ay huwag na niya itong wasakin. At pumayag ang Panginoong Diyos sa pakiusap ni Abraham alang-alang sa 50 katao. Pero walang nakita si Abraham na ganon. Kaya tumawad uli siya sa Panginoon na kahit merong 10 katao, 10 na lang ang tinawad ni Abraham, na kung merong 10 katao na gumagawa ng mabuti doon, ay huwag na niya itong wasakin. At dahil sobrang bait ng Panginoon, ay pumayag pa rin siya. Pero sa kasamaang palad, walang nakita si Abraham na 10 katao na gumagawa ng kabutihan sa lugar na yon. At sabi ni Abraham sa Panginoon na ang bukod tanging nakatira doon na gumagawa ng kabutihan ay ang pamangkin niyang si Lot at ang kanyang pamilya. At dahil doon, nagpadala ang Panginoong Diyos ng 2 anghel para tulungan at sunduin ang pamilya ni Lot para lumikas sa lugar ng Sodoma at Gomora. Dahil wawasakin na ng Panginoon ang lugar na yon. At pagdating ng 2 anghel sa lugar na yon, nag-disguise sila bilang tao. At nakasalubong nila si Lot. At sa kanilang pag-uusap,
Inimbitahan sila ni Lot na doon na muna magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Hindi pwedeng magpagalagala sila doon sa labas. Mahirap na kapag makita sila ng mga tao doon. At nang malaman ni Lot at ng kanyang pamilya na ang panauhin pala nila ay ang dalawang anghel na sugo ng Diyos para ilikas sila doon, gusto nilang isagawa ang kanilang plano sa madaling araw para walang makakita sa kanila. Pero noong gabing yun, ang hindi nila alam na napalibutan na pala ang bahay ni Lot sa mga kalalakihan at nagsisigaw. Ganito ang nakasabi sa Genesis chapter 19 verse 5. Pasigaw nilang tinanong si Lot, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Yun ang isa sa pinakakarumal-dumal na kasalanan sa Diyos, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki. At sinagot sila ni Lot dito sa Genesis chapter 19 verse 6 to 8. Lumabas si Lot at isinara ang pinto at sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan." Kusang ipinagkaloob ni Lot ang kanyang mga anak na dalaga sa mga kalalakihang ito para huwag lang galawin ang kanyang mga bisita. Pero sobrang nagwala ang mga tao sa labas at hindi sila nakinig kay Lot. Hindi na mapipigilan ang mga lalaking iyon sa gusto nila at nagpupumilit silang pumasok sa bahay ni Lot. Hinila si Lot papasok sa loob ng bahay ng anghel at isinara ang pinto. Pero tinangkang sirain ito ng mga tao sa labas. At dahil doon, binulag sila ng 2 anghel para mapigil ang kanilang karahasan. At wala ng oras, kailangan na nilang kumilos agad. Dali-daling lumabas sila Lot at ang kanyang asawa at 2 anak kasama ang 2 anghel papalayo sa lugar na yon. Kinabukasan, ganun nga ang nangyari. Nakasulat sa Genesis chapter 19 verse 23 to 25. Mataas na ang araw nang makarating si Lot sa Zoar. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asopre ang Sodoma at Gomorrah. Burning sulfur rained down from the sky. The raging fire lit up the heavens. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis, lahat ng mga mamamayan doon, pati ang mga pananim. At bago pa man sila makarating sa Zoar, binalaan na sila ng 2 anghel na huwag lilingon kahit anumang mangyari. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad at sa hindi malamang dahilan, biglang lumingon ang asawa ni Lot at agad siyang naging haliging asin. Dahil sa kanyang pagsuway sa simpleng utos, para na rin siyang pinarusahan ng Diyos. Yun ang nangyari sa Sodoma at Gomorrah. Dahil sa matinding kasalanan nila sa Diyos, kaya winasak ang kanilang syudad. At ang isa sa pinakamatinding kasalanan nila ay dahil sa pakikipagtalik nila sa kapwa lalaki. Isang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos ay ang homosexual. Kung balikan natin ang nangyari sa bahay ni Lot, sinabi ng mga kalalakihan, "Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila." Malinaw pa sa sikat ng araw ang sinabi ng Biblia na ang homosexual ay napakalaking kasalanan ng Diyos. At sa pangyayaring iyon, nawala sa mapa ang Sodoma at Gomorrah. Kaya may mga taong hindi naniniwala sa istoryang ito dahil wala silang nakikita. Ang pagwasak ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ay isang total destruction. Kaya kahit anino nila ay hindi na makikita. At base sa pag-aaral ng archaeologist, sinabi nila na ang Sodoma at Gomorrah ay nasa ilalim na ng Dead Sea sa bansang Israel at bandang Jordan. Ang pangyayari sa Sodoma at Gomorrah ay nalalaman din ng maraming relihiyon, pati na rin sa mga atheist o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Ito ang buong katotohanan tungkol sa Sodoma at Gomorrah. At kayo na ang bahalang mag-isip dyan, mga apo, kung ano ang sa tingin ninyo
ang posibleng mangyari sa atin ngayon. Kung mangyari man sa atin ngayon ang nangyari sa Sodoma at Gomorra noon, saan na kaya tayo pupulutin? Sana'y hindi pa huli ang lahat para sa atin, mga apo. Taimtim na dalangin at pagdarasal ang kinakailangan natin para gabayan tayo at maligtas sa papalapit na paghuhukom.